ang pagtanggap sa paglipat ng membership ng ating kapatid mula po sa Bread from Heaven Community Church, Quezon City, patungo po sa pagiging communicant member dito po sa Field of Grace Reformed Church. Iningan po natin ang tumayo si kapatid na Levi Orlino. After po ng ilang mahabang panahon, no? At mainam na pagkakausap mula po sa ating mga elders, buong kasiyahan po nating pinapahayag ating pasasalamat sa ating Diyos na madadagdag po sa ating pong membership sa communicant member ang ating pong kapatid na si kapatid na Levi Orlino. Welcome, ating pong mga office bearers. Welcome, Levi, sa pagiging communicant member dito po sa Field of Grace Reformed Church. Dalangin namin, una sa lahat, ang iglesia lokal na ito ay maging pagpapala sa iyo at kami ay inaasam na makita ang iyong paglilingkod ng pasasalamat sa ating Diyos sa bawat isa. Maraming salamat po rin natin, Panginoon. Tayo po idadako na sa ating pong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Genesis chapter 19, verses 1 to 11. Genesis 19, verses 1 to 11. Ang aking pong babasahin ay mula po sa English Standard Version. Susundan niyo po sa inyong mga mata, anuman pong version ang inyong hawak. Nilihan ko po ang buong kapulungan na tumayo para sa pagbasa ng ating talata sa umagang ito. Genesis 19 verses 1 to 11. This is the word of the Lord. The two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them and bowed himself with his face to the earth and said, "My lords, please turn aside to your servant's house and spend the night and wash your feet. Then you may rise up early and go on your way." They said, "No, we will spend the night in the town square." But he pressed them strongly, so they turned aside to him and entered his house. And he made them a feast and baked unleavened bread, and they ate. But before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, both young and old, all the people to the last man, surrounded the house. And they called to Lot, "Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us, that we may know them." Lot went out to the man at the entrance, shut the door after him, and said, "I beg you, my brothers, do not act so wickedly. Behold, I have two daughters who have not known any man. Let me bring them out to you and do to them as you please. Only do nothing to these men, for they have come under the shelter of my roof." But they said, "Stand back." And they said, "This fellow came to sojourn, and he has become the judge. Now we will deal worse with you than with them." Then they pressed hard against the man Lot and drew near to break the door down. But the men reached out their hands and brought Lot into the house with them and shut the door. And they struck with blindness the men who were at the entrance of the house, both small and great, so that they wore themselves out groping for the door. This is the word of the Lord. Tanggapin po natin na may buong pagpapakumbaba at pagsamba sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po'y nagpapasalamat na kami ay patuloy niyo pong pinagkakaluban ng kalayaan na hindi lamang babasa, kundi marinig din ang kapahayagan ng iyong salita. Kapahayagan na nakatuon kay Kristo Jesus sa dakilang ebanghelyo ng iyong biyaya sa pamamagitan niya. Nagpapasalamat po kami na kami patuloy mong pinagkakalooban, hindi lamang ng pribilehyo ito, kundi maging lugar na maayos kaming makapagsasama-sama, na maitutuon po namin ang aming atensyon
na walang inaalala, na may hahadlang sa amin, tulad ng naranasan ng aming mga ibang kapatid sa ibang bansa. Kaya naman, Panginoon, dalangin namin na nawa, huwag naming sayangin ang kalayaan at pribilehiyong ito. Masumpungan kami na pinahalagahan ang kapahayagan ng iyong salita. Masumpungan po kami may kahandaan na dinggin ito, hindi lamang sa aming mga tenga at isip, kundi maging sa aming puso. At buong pagpapakumbaba na kami ay magpasakop sa dakilang kalooban at walang ibang asamin kundi ika'y luwalhatiin. Kami patuloy po na lumago ayon sa wangis ni Kristo Jesus. Pagpalain niyo po kami, pagkalooban ng tunay na katalinuhan, na maunawaan ito hindi lamang sa aming isip kundi maging sa puso. Pagkaloob niyo rin po sa amin ang biyaya na kailangan namin nang sa gayon, hindi lamang maging karagdagang impormasyon na may maririnig, kundi kami ay mahihimok na tumugon sa iyo ng may mapagpasalamat na pagsunod at mainam na pag-alala sa mga bagay patungkol sa iyong kalooban. Nang sa gayon, kami ay lumaon ng may patuloy na kagustuhan na ikaw ay aming pasasalamatan, luluwalhatian at paglilingkuran. Maraming salamat, O Diyos. Nawa ang iyong biyaya ang maging kasapatan at tugon sa lahat ng kahinaan, kakulangan ng iyong lingkod. Tapat na may pahayag, walang iba, hindi ang nag-iisang ebanghelyo ni Kristo Jesus. Sapagkat ito po aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na. Ang title po nating sermon ngayong umaga at ganun din sa darating na linggo ay Lest Thou Be Consumed. Lest Thou Be Consumed. Ito po yung part 1. Noong nakaraang linggo, sa pamamagitan po ng Genesis 18 verses 16 to 33, nakita natin na sa pamamagitan ng gracious covenant ng Diyos, dinemonstrate ng Diyos kay Abraham na siya ay confident ng Diyos. Ibig sabihin, pinahayag ng Diyos kay Abraham ang kanyang kalooban, specifically patungkol dun sa kasamaan ng Sodom at Gomorrah. At kung anong gagawin ng Diyos bilang tugon dito. No? At dun sa process ng pagiging importunate pero humble na plea or request ni Abraham sa Diyos for the sake of the righteous people. Tatandaan natin, nagsimula sa 50, 45, hanggang bumaba sa 10. Nakita natin na si Abraham ay established firmly sa katotohanan na ang Diyos mismo yung kanyang confidence. Makakaasa si Abraham na lahat ng matuwid at makatwiran, yun ang gagawin ng Diyos. Kaya naman nakarang linggo, napalalahanan tayo na ang Diyos He will not destroy a city even if there were only 10 people who are righteous. Righteous by God's grace. Dahil doon, dapat ding mapagtibay sa ating mga puso't isipan yung katotohanan na alang-alang kay Kristo Jesus. No? Ito yung argument, mga kapatid, no? Kung para sa kapakanan ng 10 matuwid na tao na ginawang matuwid dahil lamang sa biyaya ng Diyos, hindi niya tutupukin o lulupigin yung buong city. At yun nga yung confidence ni Abraham. Lalong higit na dapat ma-establish tayo sa katotohanan na alang-alang kay Kristo Jesus, the very essence of God's promise to Abraham, merong tunay na magpawalang hanggang kaligtasan mula sa mga kasalanan at mula sa mga puot ng Diyos para sa sinumang sumasampalataya kay Kristo Jesus. Dahil na aking binanggit noong nakarang linggo, that when the judge of the nations shall finally come, it is not fear, but rather rejoicing that is in the heart of all who are united by faith in the one and only righteous, not by grace. Kasi yung righteous by grace, tayo mga makasalanan. Pero by faith in the one and only righteous by nature and by merit. What does that mean? God
the Son, Jesus Christ, righteous by nature because He's the Son of God, and righteous by merit because of what He has done on the cross. Jesus Christ, the very Son of God, whose perfect life and perfect death has satisfied all the demands of the righteous and holy God for our salvation. Yun po yung ating tinanggap nung nakaraang linggo. Ngayon naman, at sa darating na Lord's Day, sa pamamagitan ng Genesis 19 verses 1 to 29. Kanina binasa natin yung 1 to 11. Next Sunday, as part 2 of this two-part sermon, ay yung verse 12 to 29. Ngayon, makikita natin kung paano mag-unfold yung kalooban ng Diyos ng pagbuhos ng kanyang makatwirang galit o puot laban sa Sodom at Gomorrah. Titingnan muna natin ngayong umaga yung Genesis 19 verses 1 to 11. Gaya na sinabi ko, yun yung first of the two-part sermon sa perikope na ito, kung saan bibigyan tayo ng brief account sa pag-annihilate ng Diyos sa Sodom at Gomorrah dahil sa terrible na wickedness nito. Kaya nga naman, bago tayo dumako sa ating exposition, mahalaga na tingnan po natin yung 2 Peter chapter 2 verse 6. Kung saan sinasummarize ni Apostle Peter sa kanyang epistle yung ating matutunghayan dito sa Genesis 19 verses 1 to 11 and next Sunday sa verses 12 to 29. Sa 2 Peter chapter 2 verse 6, ito yung sinasabi ni Apostle Pedro, if by turning the cities of Sodom and Gomorrah to ashes, he condemned them to extinction, making them an example of what is going to happen to the ungodly. Kaya naman, kung may summary si Peter, we have the privilege this morning to hear the exposition of this particular text. Kaya, sa umagang ito, sa araw na ito, makikita natin yung unang bahagi sa verses 1 to 11 that we shall expose it this morning. Una, yung detestable abomination. So verses 1 to 11, detestable abomination. And sa susunod na linggo, as our second point, sa verses 12 to 29, awful destruction. So una, detestable abomination ng Sodom at Gomorrah. And of course, karampatang awful destruction para sa Sodom and Gomorrah na mula sa Diyos. So ngayong umaga, ang ating muna titingnan yung first point, detestable abomination, verses 1 to 11. At sa ilalim nito, titingnan natin yung dalawang bahagi sa ilalim po nito. Una, sa verses 1 to 3, kung paano winelcome ni Lot yung mga bisita na ito who happen to be angels or messengers from the Lord, in contradistinction doon sa kung anong klaseng welcome ang gustong gawin ng mga lalaki sa Sodom at Gomorrah. So under our first point, detestable abomination, 1 to 11, tingnan natin, letter A, sa verses 1 to 3, yung persistent hospitality in Lot. Persistent hospitality. And letter B, I hope ito ay nakasulat sa ating liturgy, no? Kasi ang hirap maalala lahat, pero maganda gamitin yung ating liturgy para maka-note kayo at matandaan nyo itong mga points na ito. So, while Lot will be showing persistent hospitality to the messengers, sa verses 4 to 11 ay ang karumal-dumal o kahindig-hindig na horrendous perversion ng lahat ng mga lalaki, bata, matanda sa Sodom at Gomorrah. So under our first point, detestable abomination, titingnan natin, letter A, verses 1 to 3, persistent hospitality, and letter B, horrendous perversion, verses 4 to 11. Simulan natin expose ito mga kapatid. Tingnan natin yung verse 1. Balikan natin. The two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. Yung dalawang anghel na to, pagkatapos nilang lisa si Abraham sa Mamre, sila tumungo sa town of Sodom. At sa pagpasok nila sa city of Sodom, ang nakita nila ay si Lot na nakaupo sa gate. Now, hindi ito yung parang guardhouse. No, kailangan din natin ano yung context. No? Sabi, gusto ko pag nagkaroon akong bahay yung malapit sa gate. Meron to, may guardhouse. No? No, pero syempre, that's in jest.
Pero alam natin, we want to live, say, sa village subdivision, gusto natin malapit sa bungad para madalin yung transportation or whatnot, no? Pero iba yung context dito mga kapatid, lalo na ancient Near East. At patuloy na pinractice, makikita rin natin sa mga ibang bahagi ng iba't ibang lugar o bahagi ng mundo, no? Pag pinag-usapan yung gate, no, lalo na sa ancient city, yung gate, yun yung focal point ng community activity. Hindi kaya dito, doon ka lang kukuha, check yung sticker, o, di ba? O, sisingilin ka ng monthly dues. Pagdating sa city gate, yung gate ng city, doon ginagawa yung activity ng community. Nandun nililitis yung mga kaso, doon ginagawa yung commerce, yung marketplace, o mga transactions, doon siya isinasagawa. So sa madaling salita, itong gate kung saan natagpuan ng mga messengers na ito si Lot na nakaupo roon, it points to, if not so sure, no, pero possibility na si Lot ay merong katungkulan o responsibilidad sa city of Sodom. Tandaan yan. Kasi kailangan nating i-juxtapose yan sa kung ano ba yung kalagayan ni Abraham na kanyang iniwan o nilisan na napag-aralan natin noong mga nagdaang linggo. So sa madaling sabi, si Lot, bagamat siya ay pamangkin ni Abraham, niligtas ni Abraham, nasumpungan natin na si Lot ay at home dito sa Sodom. Bakit? Alalahanin natin na si Abraham, he was still dwelling in a tent outside the city, doon sa Mamre. Pero si Lot ay permanently na nakatira na sa bahay inside the city. At hindi lang siya nakatira doon, most probably, he also owned that property inside the city. Tandaan natin, nung unang pagkakataon na si Lot ay pumunta sa Sodom, buksan niyo mga Bible sa chapter 13, verse 12. Diba? Nung unang pumunta si Lot sa Sodom, diba, yun nga yung sabi ni Abraham, mamili ka. Walang dahilan para mag-away tayo, mamili ka anong gusto mo. Nakita ni Lot, napakaganda. Parang garden of the Lord. No? Lush, fertile, mainam para sa livelihood. So pinili ni Lot yung lugar na yun, yung dako na yun. At ay patungo sa Sodom. Sa verse 12 ng chapter 13, makikita natin, sa umpisa, si Lot ay nakatira pa rin sa tent. Di ba? Pero, lumipas sa mga panahon, saan na siya nakatira? Sa loob ng city, and most probably, if we're not so sure about it, he owned that house where he was living, and not only that, he was sitting in the gate of the city, pertaining to what? To him doing a lot of transactions, o meron siyang responsibility sa Sodom. Kaya nga, sabi ng mga ibang commentators, perhaps si Lot ay komportable sa kalagayan sa Sodom. No, let's be fair, no? Gaya na sinabi ni Apostle Peter sa 2 Peter, in the same chapter na binasa natin kanina sa verse 6. Sa paliwanag ni Apostle Pedro, makikita natin yung circumstance tsaka yung conduct ni Lot kahit siya pa ay nasa Sodom, no? 2 Peter chapter 2 verses 7 to 8, ito sinabi, righteous Lot. Kaya nga alam niyo ba't sinasabi ni Abraham, di ba? Paano kung may 10 lang na righteous? Oh, Lord, tutupukin mo ba yung city? Ang sabi ng Panginoon, hindi. For the sake of the 10 righteous, hindi. Si Lot, he's described by Apostle Peter, by the inspiration of the Spirit, no? In verse 7 and chapter 2, 2 Peter chapter 2, verses 7 to 8. Righteous Lot, greatly distressed by the sensual conduct of the wicked. For as that righteous man lived among them day after day, he was tormenting his righteous soul over their lawless deeds that he saw and heard. And alam niyo na kung ano yung pinutukoy dito? Yun yung ating i-emphasize mamaya sa ating part B. Yung kabaklaan. No, natakot yung marami yung pastor na banggitin. Yung kabaklaan, kabuktutan, kalaswaan, at kasamaan na hindi lamang
taste, kundi whole scale dito sa buong Sodom at Gomorrah. Pero nakakalungkot isipin na bagamat si Lot ay righteous, hindi niya magawang lisanin yung Sodom at Gomorrah. Kaya nga, isang commentator, specifically si Derek Kidner, ang description niya kay Lot ay ito, a righteous soul without a pilgrim heart. Now, perhaps sasabihin niyo, grabe to si Lot. Huwag na tayong lumayo. Linggo-linggo, sa bawat araw na ginagawa ng Diyos, develop ng Diyos sa atin sa nagdaang linggo, nakikita rin natin to sa ating mga sarili, hindi ba? Once our eyes, as I love to say, drift away from the gospel, we behave in such a way. Bagamat alam natin, we have been made righteous by God, by His grace through faith in Jesus Christ, patuloy nating nilalabanan yung masamang impluwensya ng sanlibutan na ito. Hindi lamang sa pag-aasam ng mga bagay sa mundo na ito, kundi yung pagpanggap na lahat ng katalinuhan nasa sa atin. No? Lahat na lang ng bagay sa politika, meron tayong tugon. No? Alam nyo, salamat sa Panginoon, isa sa maliwanag na tinuro sa amin, ay hindi ko yun responsibilidad. Dahil hindi ko kakayanin. Walang saysay maging paham o yung magpanggap na pantas at alam at ipalabas natin lahat ng sagot meron tayo patungkol sa nangyayari sa ating bansa. Pero gaya na kan sinabi, kung na tayong lumayo, pag tayo makalimot, no? Monday pa lang. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Kaya nga salamat sa every Sunday magpahinga, no? Alam mo yung pag sinasabi ng mga magulang, ang lilikot ng mga anak, pumirmi ka. Yun, salamat sa Panginoon. Binibigyan niya tayo ng ganung panawagan, pumirmi ka. Nakapagpahinga ka. Bakit? Ang likot-likot natin sa nagdaang linggo. Kung ano mga inisip natin, kung saan natin nilagak yung ating pagtiwala, kung ano yung mga bagay na asam natin. Sa madaling sabi, bago tayo magmalaki, na ano ba naman to si Lot? Let us admit the fact na ganun din yung nakikita natin. Sa ating mga sarili, sa bawat pagkakataon na nalilimutan natin yung ebanghelyo natin Panginoon sa Kristo. Gayon pa man, no? Heading to our subpoint, letter A. Gayon pa man, huwag tayong magkamali na hindi makita, no? Gaya ng binanggit ko kanina, yung ginawa ni Lot para sa mga messenger, and that is persistent hospitality. Alam mo yung mga tao makapagyaya lang, basta masabi nagyaya, no? Lalo na sa Amerika, no? Kung karoon na taon magstay doon na 4 na taon, sinabi, let's have dinner. So, kami excited, no? Kailan kaya yun? Pero yun pala, customary lang yun. Yung parang masabi lang na, nayaya ka. Yung mga Amerikano, kadalasan may mga ganun sila. Let's have a drink or let's grab a drink sometime. Minsan, hindi mo alam kailan, no? Tapos mamaya, see you later. Bagamat, masasabi ko naman na I understand, I have a good grasp of the English language, pero nung pagdating doon, no, sabi, see you later, actually, sa banyagang lugar, akala ko talaga kami mamaya. No? So, see you later. Pag linggo, see you later. So, akala ko magkikita kami mamaya evening service, hindi pala siya umatin sa evening service. Ayan. Anyway. So, it's one thing to say, okay, you're doing something to be hospitable, but it's another thing to be persistent in your hospitality. And that's actually what we have to commend sa action po ni Lot. So, pagkakita niya sa verse, pagpapatuloy ng verse 1, when Lot saw them, he rose to meet them and himself with his face to the earth. Ako pinagpapasalamat sa Panginoon na bagamat patuloy kong pagsuway sa ating mga nakatatanda, nampo sa akin, dahil daw ako'y pastor. Buti wala pa namang pagkakita sa akin, nagpatira pa sa aking harapan. Ano? Wala namang ganon. Hindi dapat. Hindi nararapat. Pero dito makita natin, si Lot, nung nakita niya, itong mga messengers na ito, tandaan natin, hindi niya pa nauunawaan na mga anghel ito. Pero ang kanyang ginawa, when Lot saw them, he rose to meet them and bowed himself with his face to the earth. Dalawang actions ni Lot ang commendable dito, mga kapatid. Una, if we assume
na yung gate of the city, dun ginagawa yung mga transactions, mga proceedings, commerce. It's safe to say na maraming tao dun sa gate of the city. But one thing that we can commend, if that assumption is tenable, si Lot lang yung tumayo. Siya lang. Yung para salubungin yung mga messengers na ito, para i-acknowledge sila, at walang ginawa yung ibang mga tao sa Sodom na nakatayo nandun sa gate of the city to welcome hospitably itong mga sojourners na ito. Pangalawa, yung pag-acknowledge ni Lot sa mga messengers na ito mula sa Diyos, bagamat hindi pa siya fully aware, no? Mamaya i-expose it pa natin, no? Hindi cold at hindi for formality's sake lang. Ano kanyang gawa? He bowed down with his face to the ground. Bagamat hindi pa aware si Lot kung sino talaga itong mga messengers na ito, but I think it is safe to assume na Lot must have seen something in them. Kaya without any hesitation, he bowed down his face. He bowed down with his face to the ground. At actually strange, kahit sa ancient Near East na practice, na ikaw ay magbabow down sa sojourner. In fact, yung mga sojourner, sila dapat yung mag-obeisance or yung pagpapakita ng mapagpakumbaba na pagbati. No, pero dito, si Lot, na taga Sodom, siya yung gumawa nun para sa kanila. Pero huwag natin kalimutan na although si Abraham, alam niya kung ano yung purpose ng dalawang angels na yun sa pagpunta sa Sodom, si Lot hindi niya alam. And it is safe to assume na bagamat ganito yung ginawa ni Lot para sa mga messengers na ito, hindi niya pa alam kung sino talaga itong mga to, kundi na mga messengers or angels mula sa Diyos. Ito pa, yung Sodom, depende kung saan mo mauunawa kung nasan siya, it's either 18 miles or 40 miles ang layo niya from Mamre. Sa haba ng tinagal ng Panginoon together with the two angels doon sa Mamre, sa pakikipag-usap kay Abraham, no, yun ay midday, umabot na ng hapon. Pero pagdating ng gabi, no, kahit pa 18 miles at hindi 40 miles, para maglakad, simula Mamre patungo sa Sodom, sa ganong ilang oras lang, abay talagang kamangayan, pointing na ito ay mga hindi ordinary men, hindi supernatural. Albeit, hindi pa alam ni Lot fully kung sino ang mga ito. No? Kaya sa pagpapatuloy sa verse 2, ano sabi? My lords, please turn aside to your servant's house and spend the night and wash your feet. Then you may rise up early and go on your way. Ang ganda nung pag-welcome ni Lot sa kanila. He was very hospitable, very free and generous. Kaya ako mga kapatid, by way of application, if you welcome me to your house, no, kahit ako, yun yung prinsipyo ko. If I welcome you to my home, at hindi lang lalo pat hindi lang tubig ang aking nilabas, tinimplahan kita ng kape, ay malaking bagay yun. Bakit? Yun yung kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi ba? Huwag nating iisipin na maliit na bagay lang yun. Hindi, malaking bagay yun. Nalalaman, nababatid. At hindi yun kinakalimutan ng ating Panginoon. Kaya nga dito, napaka-commendable ng ginawa ni Lot. Winelcome niya yung mga strangers na ito, mga messengers na ito. Pero, customarily, itong mga messengers, they responded with no. Diba? Parang okay lang. yun yung gawin natin mga Pilipino. Kumain ka na? Tara kain. Sige. Ano yung sige? No? Kaya nga minsan, mag-iingat kayo sa sagot. Pag sinabi kong, kunyari, I ask you to do this, at sinabi ko maraming salamat, at sabi nyo anytime, susundan ko yun, mamaya ulit ha. Kaya be careful with the words you say. Say what you mean and mean what you say. Kunyari, say kapatid na Bert, samahan mo ulit ako pumunta ka Banatuan. Ano? Sige, anytime. 4:00 madaling araw, kakatok ko sa'yo. So, pag sinabi kasi natin anytime,
let's mean it, no? Pero sabihin natin, of course, hindi natin inaalis yung mga intricacies sa words. Pero let's say what we mean and let's mean what we say. And this is exactly what we can see here in Lot. Kahit pa tumanggi yung mga messengers, sabi nila, no, we will spend the night in the town square. So verse 3, dito na, hindi lang hospitality, kundi persistent hospitality. Ano sabi niya? Ay, ano sabi ni Moses, patungkol sa ginawa ni Lot? But he pressed them strongly. Yung ibig sabihin dito na he pressed them strongly, hindi lang yung kinalabit. May kasamang puwersa. Siyempre, hindi naman nakapanakit. Pero, hindi lang yung force sa words, but also in action, as in, kumari natin i-gesture, hinawakan mismo yung mga messengers nito, at hindi naman tinulak, no? Gently, no, na dinirect ni Lot yung mga messengers na ito patungo sa kanyang bahay. And as a result, bagamat initially nag-reject yung mga messengers, sabi dito sa verse 3, they turned aside to him and entered his house. Pero hindi na doon natatapos yung persistent hospitality ni Lot. Anong ginawa? And he made them a feast and baked unleavened bread, and they ate. Winelcome niya. Actually, pinili niya itong mga messages na ito na mag-stay sa kanyang bahay. And just what he said, he made a feast for them. And of course, kasama doon, the feet of the messengers were washed inside his home. They were given a good place for them to rest. And bago sila magpahinga, they feasted together. They enjoyed together God's blessing. Pero may mga ibang bagay na dapat tayong tanungin. Bakit ba pinilit ni Lot na mga messengers na ito magstay sa kanilang bahay? At lalo pa sa ninyo sinabi, then you may rise up early and go on your way. Ano ibig sabihin? Bago pa gising ang mga tao sa city, no, I'll make sure na nakapagpahinga kayo maayos, sa kayo maayos para maaga kayo makakaalis at kayo pupunta sa dapat niyong patunguhan. Nagmamadali si Lot at very urgent yung kanyang plea sa mga messengers na ito. Gaya ng sinabi, pwede kayong umalis ng maaga at umalis sa city na ito. Bakit? Clearly, gusto ni Lot na wag silang magstay sa town square, sa city na iyon. That you have to understand through that context. Alam niyo mga kapatid, it is more dangerous to city at more dangerous to stay outside the city sa gabi. Pero dito sinasabi ni Lot, hindi huwag kayo magstay sa town square, city sa gabi ito. Bakit? Ni Lot, hindi lang kababalaghan, kundi yung kabuktutan at kahalayan ng mga tao sa Sodom at Gomorrah. Kaya nga, sinasabi niya, gagawin ko lahat para sa inyo, no? I'll make sure na welcome kayo na maayos, maasikasa kayo sa aking bahay, hindi kayo masasubject sa anumang problema sa town square, at makaalis kayo ng maaga bago pa magising yung mga tao sa city nito. Sa madaling salita, hindi aalaw ni Lot na magstay yung mga messengers na ito or these men ng gabi sa town square kasi alam niya kung anong gagawin ng mga Sodomites. And ito pa, bukod dun sa feast na kinain nila sama-sama, nag-bake si Lot ng unleavened bread. At bakit in-highlight yung unleavened bread? Kasi yung unleavened bread, yung walang yeast, walang levadura, madali siyang i-bake. Sabihin, nagmamadali talaga si Lot dito para makaalis agad yung mga taong ito or men na ito sa kanyang bahay habang tulog pa ang mga kababalaghan ng kalalakihan dito sa Sodom. Bakit? That brings us to our sub-point B. At the background, persistent hospitality ni Lot sa mga messengers na ito, pero kakaibang pag-welcome yung ginawa ng mga men of Sodom. That's why we say, sa verses 4 to 11, horrendous perversion.
which is that detestable abomination mula sa mga ito. Tandaan natin, Genesis chapter 13, verse 13. Buksan niyo mga Bible. Sa 13:13, ano sabi ron? Nihanda na yung mga readers, nihanda na ni Moses, by the inspiration of the Spirit, yung mga magbabasa, una, yung mga Israelita, at tayo, patungkol sa anong Sodom at Gomorrah. Ano sabi sa verse 13? Di ba? Yan yung resume ng Sodom at Gomorrah. O brochure. Di ba? Pag pupunta ka ng lugar, ano kayo makikita natin sa Danang, sa Singapore? Gusto mo malaman? Yun yung brochure para sa Sodom at Gomorrah. Kaya naman, sa verse 4, bago pa makapagpahinga itong mga taong ito, or these men, who are messengers or angels from the Lord, ano sabi? Before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, both young and old. Ito yung kahindig-hindig, nakakilabot sa description na ito. Isa-isahin natin, bata, matanda, lahat ng tao, yung pinakahuling lalaki sa Sodom, anong kanilang ginawa? Sumugod, hindi yung sugod bahay ng Itbulaga, no? Sumugod sila sa bahay ni Lot para saan? Verse 5. Tinawag si Lot, Lot, nasaan na yung mga lalaki pumasok sa bahay mo ngayong gabi? Pakilala mo naman kami. Gusto namin ng bagong kaibigan. Hindi. Ano sabi? Bring them out to us. Hindi nga yung hindi yung Lot, papasukin mo na kami sa bahay mo. Gusto namin maranasan yung hospitality na pinakita mo sa kanila. Hindi. Ilabas mo sila sa amin at in term ito that we may know them. Hindi ito makilala lang. In term na know dito, that's sexual. Kaya makita nyo, familiar kayo dito sa Genesis, di ba? And Adam knew his wife Eve and she conceived. Yung know dito ay sexual. Ibig sabihin, ilabas mo yung mga bisita mo at gagawa kami ng karumal-dumal nakabuktutan sa kanila. Antindi. Ang nakakalungkot dito, no? Basahin ko na lang yung sinabi mismo ni Calvin, no? Balikan niyo yung verse 4. Sino-sino yung mga pumunta? In description ni Calvin dito, how freely they were disposed to commit iniquity, sins, as at a given signal. Ako, ini-imagine ko ito habang inaaral ko eh. May isang bakla, no? Sabi niya, tara mga Becky, may ano tayo doon? Meron tayong ganap, no? Hindi naman to stranger sa atin, di ba? Nakikita natin to. Sabi ni Calvin, how freely they were disposed to commit iniquity, since as at a given signal, they immediately assemble. Talo pa yung Avengers, di ba? Okay, X-Men. Sabi ni Cyclops, mga X-Men, unite. Talaga siguro may isang bakla, nagpasimula na. Tingin ko, kakancel tong live natin sa Facebook. Pero yun yung katotohanan, di ba? Siguro may isang pasimuno. Yung pinaka-mother. Huwag naman sana tito, no? Yung tawag. Pero, di ba? At a given signal, they immediately assemble. Oh, how I wonder, no? Paano kaya nangyari? May isa sa atin nagising, oy, Lord's Day. Sabay-sabay tayo magigising. Oy, Lord's Day ngayon. Pero ito, sabay-sabay silang gising sa kanilang kahalayan. Siguro, imagine natin, merong leader, no? Sa lahat naman ng kapulungan, may leader. So, pagtayo ng isang kahalayan na ito, sunod naman ang lahat. Sabi ni Calvin, it also shows how completely destitute they were of all remaining shame. Walang kahihiyan na natira kahit katiting. Bakit? For neither did any gravity, nabubulol tuloy ako sa, for neither did any gravity restrain the old. Kahit konting pagkaunawa sa isip ng mga matatanda, nor any modesty suitable to their age restrain the young. Simula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, simula sa nakatira malapit kay Lot hanggang doon sa pinakamalayo sa loob ng city ng Sodom. Nag-assemble.
Sabi ni Calvin, finally, he intimates that all regard to honor was gone and the order of nature was perverted. When he says that young and old flew together from the extreme parts of the city. Ang tindi, no? Sa verse 5. And they called to Lot, labas mo yung mga lalaki na yan. Para magawa namin yung kagustuhan namin. No wonder, yung homosexuality, ang term din is sodomy. Sasabihin na naman ng maraming tao, pare-pares na ng mga kasalanan yan. Yes, totoo yun. Ang pagnanakaw, kapares na kasalanan ng pagiging bakla o tomboy o homosexuality. Pero, wag niyong i-deny. Wag nilang i-deny yung katotohanan na yung mas mabigat na puot ng Diyos laban dito. Kasi ito yung pagsalangsang dun sa order of nature na sinet ng Diyos. Itong men of Sodom, wala silang ibang intensyon kundi i-pervert yung aspect ng proper human relation. At hindi pa nakatago. Hayagan pa, so much so na walang mapipigilan. Napakatindi ng unity, no? Wala na mas united pa kaysa sa men of Sodom. Kaya nga, ganoon na lamang sinasabi ng Panginoon kay Abraham, di ba? Yung outcry against Sodom, umaabot sa langit. Napakatindi. Kaya nakaraan, no? Habang pumunta kami sa Makati, tapos dahil coding, so kailangan magstay kami sa Trinoma. Habang may klase si Just, nandun kami sa taas, meron sana dun yung artificial lawn, na kung saan nag-enjoy sana yung mga bata. No? Gusto mo lang magsaya, mag-relax, makita mo, kaliwan. No, hindi lang yung babae, lalaki. Hindi, lalaki sa lalaki, may mga kalaswang ginagawa. If I can put law into my own hands, madali lang. Di ba? Pero hindi pwede. I'll be sinning as well. Pero wala ka ng lugar kung saan pwede kang makaupo, makapagpahinga, free from the evils of homosexuality. Saan ka pumunta? Dati, sa Pilipinas, context natin, nagtataka naman ako, bakit sa Pilipinas, pag volleyball, bakla ka? Hindi, ang hirap naglalaro kami ng volleyball, pero hindi mo kailangan maging bakla para maging magaling sa volleyball. No? Pero ngayon, diba, kahit saan ka pumunta, hindi lang volleyball, pati nga sa basketball, okay tayo sa Facebook. Diba, gino-glorify yung kabaklaan. O ibilangin nyo kung sino-sino yung mga social media personality na nakakapitalize sa kabaklaan para mas maraming followers or viewers. Total, yung isang bakla, nahiya siyang pangalanan, di ba? Si Nico Natividad. Di ba, nagbabakla-baklaan. Sabi niya, sino pa? Yung si Abdul, si Mars, na hindi naman sila nakakatuwa. Well, ang natutuwa doon ay yung mga palalo din. Wala naman nakakatuwa din sa verse 6. Ano sabi? Lot out to the man, the shot the and saved the brothers. Ang nakakalungkot dito, sabi ni Lot, my brothers. Baka half brother, half sister. Sisigurado siya matatanggal tong Facebook live din. I beg you, my brothers, do not act so wickedly. Pero actually, mas magandang translation dito na, do not be wicked. Huwag kayong manahan sa kasamaan na yan. Sabi niya, behold, I have 2 daughters who have not known any man. Let me bring them out to you and do to them as you please. Only do nothing to these men, for they have come under the shelter of my roof. Hindi lang culture but also law, especially sa ancient Near East. Matindi talaga ang kaparusahan o kahihiyan na madudulot dun sa host kapag yung kanyang guest ay napahamak under his own home. Kaya maintindihan natin kung bakit ito yung sinasabi ni Lot. While yung ibang commentators na sabi nito, si Lot, na impluensya na rin ang kasama ng Sodom, yung kanyang anak para ma-rape.
ng mga tao sa Sodom. Pero actually, isang paliwanag dito, perhaps Lot is trying to trap the Sodomites no, sa legal and judicial quagmire. Bakit? Kasi yung mga anak niya ay betrothed na. Pero yung kanyang dalawang anak, albeit betrothed sa respective say, sa ancient Near East, that's as good as married. Nalala niyo kay Joseph and Mary, di ba? Pero yung kanyang dalawang anak ay hindi pa nagkakaroon ng sexual intercourse sa kanilang respective na partner na betrothal sa kanila. At pinoprovide sa ancient Near East law, hindi lang sa Hammurabi, kundi maging sa issue ng text, marami itong mga laws na ito na ang hirap basahin at hirap intindihin. Pero ang mainam yung evidence na kapag yung isang babae na betrothed na dun sa kanyang respective spouse at hindi pa nako-consummate yun. Ibig sabihin, wala pang any sexual relation between the two. At meron na nag-violate nun, whether say rape or by force, papatayin yung perpetrator na yun. So, sa madaling sabi, perhaps, Lot was trying to appeal dun sa common sense ng mga Sodomites. No, if you will, ito yung mga anak ko, do to them as you please. Pero pag gagawin niyo yan, no, ito yung mangyayari sa inyo. Pero ano pa man yung talaga nasa isip ni Lot, ang makikita natin sa verse 9, ano sabi? Stand back. Diba? Alam niyo, walang makapigil sa amin. Kami ang mga hindi pa baby girls, kami ang mga bakla sa Sodom. At walang makapipigil sa amin. At sabi, itong bisita lang natin, hindi ka naman belong sa amin, Lot. Talagang hindi ka belong kasi hindi ka bakla. Ang sabi niya, this fellow came to sojourn and he has become the judge. Hindi kami papayag na ikaw yung judge sa biyukon namin. Sabi nila, wala kami pakialam sa sinasabi mo. In fact, di ka naman taga rito. Umalis ka sa harapan namin. Ano sabi pa nila? Mas malala yung gagawin namin sa iyo. Ayun sa verse 9, now we will deal worse with you than with them. Ano ibig sabihin? Yung plano naming kalaswaan, kasamaan, kabuktutan, kahalayan, sa mga guest mo, mas matindi pa yung gagawin namin sa iyo. After all, hindi ka naman talaga dito Guest ka din Ito yung hospitality yung papakita namin sa iyo. Napakatindi, no? Imaginein mo, 2026, Pilipinas. Magbilang ka lang ng ilang dekada. Yan yung kung hindi sabihin ng Diyos, yan yung kagigisnan ng mga magiging anak ng mga anak natin. Then they pressed hard against the man Lot and draw near to break the door down. Pinakita nila yung kalakasan ng kanilang kabaklaan. Na pag nagsama-sama sila sa kanilang kahalayan, tingnan mo, kaya lang sirain yung pintuan ni Lot, yung pintuan ng kanyang bahay na nagpoprotekta sa kanyang mga guest. Ito nakakalungkot, no? Balikan natin yung verse 6. Diba? Verse 7 rather, I beg you, my brothers, do not act so wickedly or do not be wicked. Ito yung katotohanan. No amount of begging by Lot can turn the Sodomites away from their bestiality. Alright, maglupasay ka dyan, no? By way of application. O huwag natin i-single out yung homosexuality. Yung corruption sa bansang ito. Simula sa PTA. PTA pa. Kung sa PTA pa nga lang, meron ng kababalaghan, hindi lalo pa. Diba? Tatawa tayo kasi yun yung totoo Pero ito yung katotohanan. No amount of begging. Kahit maglupasay ka dyan, yung makasalanan, gagawin niya yung kasalanang tinatakda na kanyang makasalanan ng puso. If not, by the grace of God, he or she shall be convicted of his or her sinfulness. Pakabigat. Ito lang. Yes, hindi tama
na para sa pera o anumang property, patayin mo yung isang babae. O kahit lalaki. Pero in our stupidity, that we must be willing to admit, kahit sa ating stupidity, maunawa natin na hindi tamang patayin mo yung 8-year-old na walang kalaban-labang bata. Yun yung society na ginagalawan natin ngayon. Nakita yung picture ng bata. The boy died of asphyxia. Suffocation. So, ibig sabihin, hindi tayo nagmamarunong, sinakal. Dapat ginanon-ganon mo na lang yung... Napakikit ng bata. O sabi mo, makasalanan din yung bata, pero wala naman kalaban-laban din yung bata eh. For a piece of paper. No? Ibang mga napakaraming stupid sa society natin. No? Yung isa, yung feeling akala mo sikat. No, marriage is just a piece of paper. Diba? Eh, yung pera is just a piece of paper, pero willing ka pumatay. Willing ka magpakamatay. Na para makakala mo, pamangkin ka na may-ari ng kumpanya. Hindi. Pero yan, kahit sumuka ka ng dugo, lumuha ka na ng dugo, mawalan ka ng boses, kakangaw-ngaw, kaya ka makaawa ka sa mga tao, sa Pilipino. Wala. Wala talaga. Liban, nasa biyaya ng Diyos. Sila yung masumpungan sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Kaya ito sa verse 10, nagpapatuloy. Ano sabi? But the men reached out their hands pertaining to the messengers. Anong ginawa? Nilabas nila yung kamay, kanilang mga kamay, at hinatak nila si Lot pabalik sa kanilang bahay at sinara nila yung pinto. Verse 11, lastly. And they struck with blindness the men who were at the entrance of the house, both small and great, so that they wore themselves out groping for the door. Dadalawa lang yung messengers. Mas ilang libo kayang... minsan di ko rin ma-imagine eh. Gano'n kaya karami yung men of Sodom na ito? No? Na gustong rapin itong men na guest ni Lot. And worse pa yung gagawin nila kay Lot. Ilang kaya ito? But thanks be to God, these men that the Lord sent to Lot, they're not ordinary men, but they are angels. Servants and messengers of the Lord, and by their power that comes from God, ano kanilang ginawa? They rescued Lot. They brought him back into his house, and they shut the door. At ano kanilang ginawa? Binulag nila yung mga bulag na sa katotohanan na mga lalaki ng Sodom. Isip ako ng isip while preparing for the sermon. Ano bang i-apply natin? Of course, given na yun, huwag kang maging bakla. Kasi hindi yan cute. Hindi yan dahil kasi talented ka o expressive ka. Yan ay kahalayan sa harapan ng Diyos. Hindi lang yung kahalayan, kundi pagsasalangsang sa kapangyarihan at kalwalhatian ng Diyos. Kaya makondena. O hindi, pero maliwanag. Walang lugar. Ang of course, katigasan ng puso at ng isip. Yung hindi pagiging mapagpatawad, walang lugar sa church. Pero dapat wala ding lugar yung maling pagkalambot ng puso. Kung kayo ay, sabi ko, ano bang application mga kapatid? Hindi man kayo bakla. Pero kung kayo nag-a-approve silently ng kabaklaan sa ating society, kahit pa discreet, kinokomment nyo, ikabahagi kayo ng kasalanan. Kahit may pasimple-simpleng paggaya ng mga expression, paggaya ng mga salita, ano yung isang bagay na mapapainit yung ulo ko agad? Gawin nyo yan sa harapan ko. Hindi tama yan. Huwag kayong manood, huwag kayong tumangkilik, huwag kayong makibahagi sa kahalayan ng kabaklaan. And when I say kabaklaan, hindi lang yung lalaki na gusto maging babae.
Kahit yung babae, na ang tingin niya siya lalaki. Pasalamat pa nga tayo sa Panginoon na sa lugar natin dito sa Pilipinas. At least wala pa naman nagwawala dito na hindi. 8 years old. Ita-transition na. In fact, naalala ko nung I was doing campus ministry sa Alaska, yung elder ng church where I serve, sabi, that guy is transitioning to, I was like, transitioning to what? A new course? Kunyari, pero ayun pala meaning transitioning sa pagiging tao patungo sa pagiging halimaw. Bakit? Bakit halimaw? A beast. Brute beast who has no understanding of that which is very obvious. Kaya yung title ng sermon natin, Lest Thou Be Consumed. Maririnig yan sa ating babasahin sa darating na linggo. Lest thou be consumed by the wrath of God. Huwag kang makigaya, huwag kang makiayon, huwag kang makiselebrate, huwag kang mag-participate sa kahalayang ito. Bakit ba sineselebrate sa bansang Pilipinas? At maging sa ibang bansa? At bakit ba sasabing, di tanggap namin siya? Bakit? Kasi yung nagbibigay ng pera sa bahay. Isipin mo, kung yung taong yun walang contribution sa bahay, tapos ganun yung ginagawa, dapat yung mga magulang, ang dali lang magalit. Kaso, natatapalan yung kanilang bibig at isip ng pera. Tanggap namin siya kasi paano hindi mo tatanggapin? Yung kinakain mo galing sa kanyang kabaklaan. Pero huwag tayong ganun. Huwag tayong masumpungan sa ganun. Mga kapatid, for crying out loud, don't treat this as something that is light. This is no trivial matter. This is no light issue. Sa darating na linggo, makikita nyo kung tayo mapalalahan lahat kung gaano ibubuhos ng Diyos yung kanyang puot sa kahalayan at kasamaan na ito. So far be it from us to be found treating this lightly, treating this with indifference or apathy. No. Huwag nating salangsangin yung kalulutian ng Diyos. Kaysa tayo makipag-participate, bumalik tayo sa katotohanan na kahit para sa kabaklaan, sa kasalanan ng kabaklaan, pati dyan namatay si Kristo. Pati para sa kasalanan ng kabaklaan at kalaswaan, si Kristo ay nagdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo para sino man na alipin ng kasalanan na ito ay mapalaya at makasumpong ng tunay na kapatawaran, paglilinis, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya sa halip na makipag-participate tayo sa kabaklaan ng sanlibutan na ito, masumpungan tayo na nanalangin. Una, panalangin natin sarili natin. Para saan? Huwag tayo masumpungan sa self-righteousness. Kasi ang problema natin, napakadali nating masumpungan doon sa kabila namang klase ng kasalanan. Ako, hindi bakla, hindi tomboy sila, therefore, dapat kaming luwalhatiin. Mali. Dapat nga, pag meron tayong ganun mga mahal sa buhay, kaibigan, katrabaho, lalo pa yung mga quote-unquote, nagiging tunay na kaibigan mo, masumpong kang pinapanalangin sila, ipinagniniig sa Diyos, Lord, kahabagan mo ang taong ito, gaya ng pagkahabag mo sa akin. Kung kaya niya magpakita sa akin ng kabutihan, bilang aking kaibigan sa kabila ng ganyang kalagayan, lalong kayang-kayang mo, Diyos, ipakita yung kabutihan sa Kanya sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo Jesus para sa Kanya. Kaso na tayo nasusumpungan. Sa halip na manalangin, nakikisama. Hayaan mo yan, wala nang pag-asa yan. Ikaw din naman, wala ka rin naman pag-asa. Hindi ba nung ikaw'y nasumpungan sa tunay na pag-asa kay Kristo Jesus? Una tayong lumayo.
Iba din yung ginagawa ni Abraham na pinakita niya doon sa last Lord's Day na napakinggan natin. Kailangan ko time para i-discuss yung extent nung gusto sanang gawin ni Lot in exchange. Pero mga kapatid, bilang pagtatapos, dahil itutuloy pa natin sa darating na linggo, allow me to highlight a few things here. Naalala niyo hospitality ni Abraham? Para sa mga bumisita sa kanya sa Mamre, no? Si Yahweh at yung kanyang mga messengers. Commendable yun. At bagamat si Lot, ganito yung kalagayan niya sa Sodom, commendable pa rin yung hospitality ni Lot. Pero answer this question with me. What deserves greater commendation for hospitality than what God Himself has shown to us? Yes, commendable yung hospitality ni Abraham. Commendable din yung persistent hospitality ni Lot. Pero meron pa bang mas iinam? Meron pa bang mas maluwalhati? Meron pa bang mas mahiwaga? Meron pa bang mas mabiyaya na hospitality kaysa sa hospitality ipinakita ng Diyos sa atin? Tayo na mga kaaway ng Diyos sa Kanyang biyaya na Kanyang ginawa. Tinanggap tayo, hindi lamang lingkod, hindi lamang panauhin, kundi bilang Kanyang mga anak sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Ito pa. Sabi nga natin, no, maraming mga factors na dapat natin consider kung bakit yun yung sinabi ni Lot. Sa mga men of Sodom, na ibibigay niya yung kanyang dalawang anak. Lot was willing to give his daughters to men of wickedness just to take care of his guests. But God was willing to give His very own Son, not only to take care of us as His guest, but to make us as His children. Romans 8:32. He who did not spare His own Son, but willingly gave Him up for us all. Yun yung ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya ang ating Panginoon Kristo, He cried out on the cross, my Father, why have you forsaken me? In anguish, the Lord Jesus Christ cried out to the Father. But He knew the answer to His question. So that we who have forsaken God be welcomed into His home, into His kingdom, and be reckoned as dearly beloved children of the Most High God. Sa halip na i-consume tayo ng wrath ng Diyos, He welcomed us into His home, not only washed our feet, but washed us from all our sins and clothed us with the righteousness of our Lord and Savior, Jesus Christ. Para saan? Para sa matutunghayan natin sa darating na linggo, para hindi natin tatanggapin yung hatol at parusa na ginawa ng Diyos para sa Sodom at Gomorrah na makita natin sa pagpapatuloy natin sa darating na linggo. Mga kapatid, unawaan natin na yung sanlibutan o mundo na kapalibot sa atin ay puno ng kasamaan, kahalayan, kabugtutan. Huwag tayong manghinawa. Huwag tayong manghinawa. Bakit? Tapat at matibay ang pangako ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo bababayaan. Iingatan niya tayo. Hindi lamang physically, all the more spiritually. We are safe and secured in the hands and in the arms of God. No matter how dark
and bleak this world may be, we are assured in our hearts by the Spirit of God that we truly belong to Jesus Christ, hence we belong to the Father. So much so that both the Father and the Son have gifted us with the very Spirit of God, sealing us for the day of redemption, when the Judge of the nations finally come to exact his vengeance against his enemies and welcome home his children to enjoy his feast forevermore. Pero bago yun mga kapatid, bagamat hinihintay natin yung magpawalang hanggang feast na yun, let us thank the Lord that in His faithfulness, He prepares a table for us with that morsel of bread and with that ounce of wine. We are truly assured in our hearts, in our minds, in our spirit that this is a preparation for the feast and banquet that our Lord and Savior Jesus Christ is preparing for us to enjoy with Him forever and a day. Let's thank the Lord for the gospel proclaimed to us. Let us continue to thank the Lord for the gospel being made visible to us through the sacrament of the Lord's Supper. Let us pray. Aming Ama, maraming salamat sa iyong biyaya, paalala ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Nawa, hindi sa haughtiness nor pride or self-righteousness kami masumpungan, kundi magkaroon kami ng tunay na pagkumuhi sa kasalanan, sa kahalayan, sa kabuktutan, sa pagsasalangsang laban sa iyo, sa iyong kalooban. At hilingin sa iyo, Panginoon, na may buong pagpapakumbaba ang iyong biyaya na kami manatili hanggang wakas, magpagal, mapagtibay sa pananampalataya hanggang sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Salamat, Panginoon. Tinatanggap namin ang kapahayagan ng iyong salita na may buong pagpapakumbaba. Amin ding tatanggapin na may buong pasasalamat ang banal na hapag ng aming Panginoon sa Kristo para sa katatagan at katibayan ng aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po idadako